Magandang araw mga kabusabos, at dahil long weekend ay nakapag-isip na naman ang aking boss na gumala kami. Gusto na naman niyang maligo sa dagat. Ura-ura daw magdesisyon, kaya eto na bumiyahe na naman kami patungong south. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, gusto niya na namang ibabad yung kanyang katawan sa tubig, kaya pupunta kami sa Cavite. Ang plano namin is Ternate lang, pero ewan ko ba bakit mas lalong lumayo. Mas gusto niyang nagdadrive siya ng malayo nag-e-enjoy daw siya dyan At dahil first time naming dalawa na makarating dyan sa lugar na yan, syempre kasama na naman namin si Mang Paki at saka si Magda. Kung kasama mo sila, hindi ka mawawala. Yan ang sabi niya sa akin. Hindi talaga namin kabisado yung lugar na yan, kaya syempre bawat daan namin yan, madadaanan kaming mga police or traffic enforcer, tinatanungan namin. Hindi kami nahihiya, kaysa naman mawala ka, di ba? Medyo ramdam ko na naman yung init ng puwet ko dyan. Parang nakangalay na naman yung mga balakang ko. Pero okay lang. Ginusto ko to Gusto kong mag-rides kaya wag akong magreklamo. O ayan, andito na kami sa pamilihang bayan ng Tres Martires. Pero hindi ko alam kung anong susunod na lugar dyan. Basta sakay lang. Ma-amaze ka na lang sa mga dadaanan mo kasi maganda rin pala dito sa Cavite. Malawak palang Cavite, kaya mahaba-haba pang aming babaybayin dyan. Masakit na yung puwet ko dyan at saka yung mga balakang ko, mga legs ko, pero tinitiis ko lang. Gusto ko kasing mamasyal kaya wag ako magreklamo. Yung driver nga, hindi ko man lang marinig na nagreklamo. Pero alam ko, masakit na ang mga balikat niyan, pati yung mga daliri ng kamay niyan. Pero okay lang sa kanya. At eto nga, narating na namin ang Kaibiyang Tunnel. Syempre, hindi kami nagpahuli dyan. Nagpa-selfie-selfie din kami dyan. Ang dami pa lang pumupuntang riders dito. Selfie-selfie. Kaya yan, dinaanan na lang namin. Medyo nakakatakot din pagpasok sa loob, pero okay lang naman pala. Hindi pala siya mahaba. Sakto lang. Ito na nga. Puro dagat ng aming masisilayan. Sa kabundukan at sa karagatan ng aming pupuntahan. Kaya yan, amoy na amoy ko na ang simoy ng hangin na galing sa dagat. Hi! Sa tuwing nakakita ako ng ganitong karagatan, excited pa ako sa excited. Kahit di tayo marunong lumangoy, pwede naman tayong maligo doon lang sa gilid-gilid ng Pampang. Diba ang ganda ng view, ang ganda ng kulay ng dagat. Blue na blue ang tubig. At saka ang linaw. Puro buhangin. Kaya nakaka-amaze. Naghahanap na nga kami ni Mahal ng mapupwestuhan dyan kasi lahat ng tinanungan namin, dinaanan namin kanina, fully book na daw. Pero sana naman, mayroon din kaming makita kahit pang dalawahan lang. Wala kasi kaming dalang tent dyan hindi pa kami nakapag-provide ng tent. Wala rin silang pinaparkilang tent dahil ubos na lahat, sabi nila. Kung ganitong view lang lagi ang nakikita mo, hindi ka magsasawa. Uulit-ulitin mo kasi nga napakalinaw, napakalinis ng karagatan. Sarap maligo, ang sarap magtampisaw, kaya maya-maya pupunta kami dyan, maliligo na kami ni Mahal, mag-i-enjoy na naman kaming dalawa sa pagligo. Sa wakas, may nakita kami kahit sa pinakadulong-dulo man, pero meron pa rin nakalaan para sa amin na cottage. Pang dalawahan daw to, pero sa tingin ko kaya ang 4 na tao matulog dito. Dito pa sa labas ang lawak-lawak ng pwestuhan dito. Pwede dyan sa mga upuan. Pwede ka magpahinga dyan. At ito pa pala, mga ibang pinapaupahan nila. Sa halagang 3,500, malawak yung pwesto, up and down. Hindi ka na malulugi dyan kasi nga mababait pa yung may-ari. Napaka-welcoming ka dyan. Pag pumunta ka dyan, welcome na welcome ka. Parang pamilya ka na nila kung ituring. Ang babait nila, promise. Kasi na-try na namin. Dyan kami nag-cottage sa kanila. Kaya subok na namin. Kaya pwede namin i-recommend sa inyo. Hindi kayo mapapahiya dyan. Ito palang taas niyan. O diba? Tanaw mo ang dagat. Malawak siya. Yan. Ganda diba? Tingin ka lang sa bintana. Pag stress ka, makikita mo na ang karagatan. Mawawala na yung stress mo. Ayan. Yan po ang taas niyan. Yan po ang cottage nila na sa halagang 3,500. May up and down ka na. Ayan. Ganda diba? Gusto nyo pong pumunta rito, wag na po kayong mag-atubili na lumapit sa kanila. Ako na po mismo magsasabi sa inyo, garantisado po yan. Malawak ang pwesto, murang-mura na at napakababait pa ng may-ari. Nare-recommend ko kasi nga subok na namin at napatunayan.
At ayan na nga, hindi naman tayo pwedeng pumunta dito sa dagat nang hindi tayo makapag-miming. Yun talaga ang plano namin, kaya si boss nagumpisa ng maligo, pati ako. Ligo kami, wanto-sawa ligo dyan. Aahon lang kami pag nagsawa na kami. Syempre, hindi pwedeng hindi maligo pag nasa dagat ka, kaya naibsan ang aming mga init ng katawan. Kaya ligo-ligo time muna kami dyan. Selfie-selfie. Kaya enjoy na enjoy kami dyang dalawa. Akalain mo tong taong to, sinet niya daw ng picture. Ako naman, puro selfie-selfie. Akala ko picture-picture. Posing-posing pa akong nalalaman dyan. Hindi naman pala. Diyos ko po, ano pa to si Mahal? It's a prank na naman to. Ayan, di ba? Oh, di ba? Posing-posing ka daw, pero hindi naman nakuhanan. Video yan, Mahal. Syempre, naayos na naman yan. Hindi naman pwede akong tatayo. Dapat ikaw yan kasi ikaw nag-set niyan, di ba? O, ayan. Pak, pak, pak. O, di ba? Sarap talaga maligo. Oh. Napaka-friendly ng dagat na to. Hindi pa siya mabato, puro buhangin lang. Ang pino ng buhangin, kaya ang sarap maligo kahit magbabad ka dyan, wanto-sawa. Ang sarap. Hindi ko may paliwanag. Basta, nag-e-enjoy ako dyan, promise. Hindi lang yan. Ang ganda pa ng mga tanawin, ayan, mga kabundukan. Kalain mo yun, karagatan at kabundukan, pinagsanip puwersa. Ganda ng tanawin. At ayan nga, nilaro-laro ko pa yung tubig kahit maalat. Ngiting tagumpay na naman si Inday. Kinagabihan nga at hindi pa kami makatulog ni Mahal. Mga alas 10 yan ng gabi. Siyempre, tumambay muna kami sa may aplaya at may nakita kami nagbo-bonfire. Pinapanood namin ang mga nagkakantahan at nagiinuman. Nakakatuwa lang at ang lamig ng simoy ng hangin dyan. O, diba? Nagkaroon pa kami ng time para makapag-usap, makapag-muni-muni at manood ng mga sumasayaw. Kahit papaano, kahit sandali lang, nakapag-relax kami ng aking Mahal. Quality time ika nga. Kinaumagahan, bago man kami umuwi, ay syempre, nagkape muna kami ni Mahal dyan sa gilid ng karagatan habang pinapanood namin ang lagaslas ng tubig at ang kabundukan. Pati ang sunrise, pero parang ang tagal ng sunrise dito, hindi pa dumadating, almost 6 o'clock na in the morning. Ayan, pauwi na nga kami dyan. Thank you Lord sa panibagong morning na binigay mo po sa amin. Sana gabayan mo kami sa aming paglalakbay. Medyo mahaba-haba na naman ang aming lalakbayin. At thank you dahil nakapag-enjoy kami ni Mahal kahit papaano. Habang binabaybay namin ang kabundukan, ramdam na ramdam ko ang lamig nanunuot sa aming mga katawan. Pero syempre, bago yan, kailangan muna namin mag-almusal para hindi kami manghina sa daan. Ay, sa wakas nagpakita rin ang haring araw. Ang ganda oh. Sunrise in the morning. Pero pang ganda ng nature talaga. At eto na nga, dumaan muna kami dito sa may viewpoint, sa may Maragondon. Gandang kainan. At mag-almusal muna kami ni Mahal. Ayan, di naman ako pagod dyan. Bigat lang yung dala ko. Partida, paakyat pa yan ha. Hindi naman ako mahilig sa akyatan, pero kaya ko kasi ang ganda ng view. Sarap. Ganda ng ambience. At eto na nga, dito na kami sa aming pwesto. Wow, sarap. Lamig, sobrang lamig mga kabusabos. Lamig ng simoy ng hangin. At syempre, yan oh, yan ang pinakamaganda sa lahat, yung tanawin sa likuran. Galing ng nature talaga. Mabubusog talagang mga mata ko sa ganda ng tanawin dito. Yung mabubusog na nga ang tiyan mo, pati mga mata mo mabubusog din dahil sa mga yan oh. Puro bundok at mga bulaklak ang nakikita ko. Yan, kabundukan. Diba? Masarap sa mata. Yan ang mga gustong-gusto ko. Nakaka-relax. Enjoying. At may gagawin daw si boss. Ewan ko anong gagawin niya dyan. Pakikinggan na lang natin. Vanessa! Mag-aapat na anak mo! Umuwi ka na! Hindi na ako galit!
'di ba? Ang lakas ng trip niya, ang lakas ng tama niya. Nailabas niya ang sama ng loob niya. Nagkalat ka pa ng fake news sa kabundukan. Marites lang ang peg. At least ngayon, gumanang pakiramdam niya kasi nailabas niya ng sama ng loob niya doon sa kabundukan. Nakipagmarites siya doon. Makakapag-concentrate na siya sa pagdadrive niya habang kami pauwi na. At yan na po ang aming gala dito sa May Maragondon, Cavite. Salamat sa panonood. Sa uulitin, next destination.